Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang B-Boy. Taong 1982. Western Visayas. Nay, totoo po ba yung mga diwata? Palagi ko pong naririnig na pinag-uusapan ng mga kaklase kong babae sa Pulinag. May mga kapangyarihan daw sila eh. Mga tagabantay? Tanong ni B-Boy habang nag-aalmusal kasama ang mga magulang. Oo, tama naman yung sinabi nila anak. Ang mga diwata ay tagapagbantay ng kalikasan. Pinaparusahan nila ang mga makukulit at mga batang matitigas ang ulo. Kaya ikaw, palagi kang makikinig sa amin ng tatay mo ha. Maliwanag ba? Tugon ni Nanay Isadora. Tumango naman ang bata at nangakong susunod sa mga magulang sa lahat ng oras. Si B-Boy ay nag-iisang anak ngunit hindi magtatagal. Isisilang na ni Nanay Isadora ang bunso ng pamilya. O B-Boy, ano na naman ba itong naririnig kong diwata? Alam mo ba anak, hindi na uso yan sa panahon ngayon. Para lang yan sa mga batang babae. Dapat mag-ayos-ayos ka na. Lalo pat malapit ka na maging kuya. Dapat, ikaw ang magtatanggol sa kapatid mo. Naiintindihan mo ba? Sabat ni Tatay Alfredo. Laking lungsod ang ama kaya hindi ito naniniwala sa mga nilalang. Kagaya ng mga engkanto at engkantada. Para sa kanya, mga katang-isip lamang ito na ginagawa para gawing panakot sa mga bata. Habang si Nanay Isadora naman, laking probinsya. Napilitan lamang na lumipat ang mag-anak sa lugar ng ina. Dahil nawala ng trabaho si Tatay Alfredo. Nasunog ang pinapasukang pabrika ng ama. Mapalad naman ang pamilya na may lupain ang mga magulang ni Nanay Isadora sa lugar. Ipinagkaloob sa kanila ang kapirasong lupa na maaaring pagsakahan ni Tatay Alfredo. Doon na din nila itinayo ang maliit na kubo bilang tahanan. Mapuno ang lugar. Kailangan pang putulin ang ilan upang may mataniman. Nagtira si Tatay Alfredo ng iilang puno ng mangga at kaimito. Pati na rin yung nag-iisang matandang puno ng bayabas. Napakalaki ng puno at matibay na nakatayo sa likod bahay. Ikaw naman mahal, hayaan mo lang ang bata. Saka dito sa amin pinaniniwalaan talaga yung mga diwata at mga lamang lupa. Palibhasa kasi sa lungsod, panay kabahayan na lang ang nakikita. Wika ni Nanay Isadora. Nakatitig lamang ang ama sa ina habang umiiling. Mabait si Tatay Alfredo at hanggat maaari, iniiwasan niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mag-asawa. At isa pa, dahil nawala ng hanap buhay sa lungsod, nahihiya ito sa mga magulang ni Nanay Isadora. Kaya kayod kalabaw ito upang mapagyaman ang lupain. Siya nga pala mahal. Mamaya pupuntahan ko si paring Narding. Kukunin ko lang yung binibigay niya sa akin na 2 baboy. Regalo daw sa magiging inaanak niya Paalam ni Tatay Alfredo sa asawa. Nakatira pa sa kabilang barangay ang kaibigan. Isa ito sa mga nagtuturo kay Tatay Alfredo sa mga gawain sa bukid. Kababata ni Nanay Isadora at malayong pinsan. Ganun ba? Ang aga naman yata ng ninong ni Bunso. O basta huwag kang magpapagabi doon Alam mo naman na kaming 2 lang nandito ng anak mo. Mamaya yayain ka na naman ni pinsan na mag-inom.
Wika ni Nanay Isadora. Tay, pwede po ba akong sumama? Gusto ko din po makita yung magiging alaga nating baboy. Sige na po tay, isama mo na ako. Wika ni Biboy. Ngunit hinawakan lang ng ama ang balikat ng anak at nagbilin. Anak, alam mo naman na buntis ang nanay mo, di ba? Wala siyang makakatulong dito sa bahay. Di ba ikaw ang kuya? Ikaw dapat ang mag-aalaga sa bunso natin at sa nanay mo, lalo na kapag wala ako. Pagpapaliwanag ni Tatay Alfredo. Opo tay, naiintindihan ko po. Ako nang bahala kila nanay. Babantayan ko po sila. Saka tay, malaki na po ako. Marunong na nga ako magugas ng pinagkainan eh. Tugon ni Biboy. Pinapayagan naman ito ng mga magulang na makipaglaro sa umaga. Ngunit pagsapit ng tanghali, umuuwi na si Biboy sa tahanan. Matutulog sa hapon at tutulong sa gawaing bahay sa gabi. Kinagabihan niya. Anak, tignan mo nga yung gate natin. Siguraduhin mong nakasara ha. Mukhang maya-maya pa dadating ang tatay mo. Naku, oo. Sinabi ko na nga kanina na huwag magpapagawi. Hindi pa din nakinig yung magaling mong ama. Wika ni Nanay Isadora. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Akong bahala sa ating habang wala si tatay. Saglit lang po ha. Isasara ko lang yung gate. Tugon ni Biboy. Kaagad namang pumunta ang bata sa labas ng tahanan. Matapos maisara ang gate, biglang humangi ng malakas sa unuhan ng bata. May nakita si Biboy na tila malaking ibong papunta sa likod ng tahanan. Dahil sa pagtataka, kaagad na itong pumasok. Teka, ano kaya yun? Wika ni Biboy sa sarili. Marahang lumapit sa dingding ang bata para silipin ang nasilayan. Dito nasaksihan ni Biboy ang nilalang na may pakpak na nakadapo sa puno ng bayabas. Teka, baka ito na yung sinasabi nilang diwata. Wika ni Biboy sa sarili. Sa sobrang pagkamangha ng bata, matagal niya itong pinagmasdan hanggang sa bigla siyang tinawag ng ina. Anak, anong sinisilip mo dyan? Alam mo bang masama ang ginagawa mo lalo't gabi na? Mamaya mamatanda ka pa dyan. Itigil mo na yan. Mabuti pa tulungan mo ako sa manghugasin. Napapagod na ako. Lumilikot na din itong si Bunso. Pagtawag ng ina. Ngunit nang muli niyang lingunin ang puno, wala na doon ang nilalang. Habang si Biboy naman, pumunta sa lababo para simulan ang mga hugasin. Katabi nito ang lutuan na gawa sa tabla, na ninagyan ng lupa at maraming abo. May mga bato naman doon na nagsisilbing lutuan ng pamilya. Nay, may pakpak po ba lahat ng mga diwata? Saka sa gabi lang ba sila nagpapakita? Tanong ng bata. Hindi naman lahat anak. Pero ang alam ko, madalas sa umaga lang sila nagpapakita. Ang sabi sa akin ng lola mo karamihan ng diwata ay mababait. Pero syempre, hindi naman mawawala ang mga mapagigante. At ang ilan ay nananakit din ng tao. Kaya't hanggat maaari, iniiwasan natin sila. Kapag hindi mo naman sila ginagambala, hindi ka rin nila lalapitan. Pagpapaliwanag ni Nanay Isadora. Maya-maya pa, muling nakaramdam ng paghilab ng tiyan si Nanay Isadora. Anak, kunin mo nga yung termos sa lamesa. Kakaiba na ang sakit ng tiyan ko ngayon.
Parang may humahalukay. A- Aray! Wika ni Nanay Isadora. Kagad namang sumunod si Biboy at kinuha ang termos. Nilagyan na mainit na tubig ang tasa. Pinainom sa ina. Ngunit wala pa ring tigil sa pagkirot ang tiyan ni Nanay Isadora. Nang nagpalit ito ng itim na damit at nagsindi ng kamangyan, saka pa lamang gumaan ang pakiramdam at kagad nang nakatulog. Hindi nagtagal. Dumating na ang ama. Lasing at pasuray-suray papasok ng tahanan. Bit-bit ang bayong na may lamang bieg. Biboy, kamusta ang nanay mo? Medyo ginabi na ako eh. Niyaya ako ng inuman dyan sa daan. Wika ni Tatay Alfredo. Atay, tulog na po si nanay. Kanina masakit po yung tiyan niya at umiiyak. Kaya nagpausok po siya at saka lang nakatulog. Tugon ni Biboy. Ganun ba? Mabuti naman at nakatulog na siya. Bukas nga pala, susunduin ko si Nanay Caridad nang matignan ng nanay mo. Wika ni Tatay Alfredo. Tsaka tay, alam mo ba? May nakita akong diwata kanina sa may bayabas. Ang laki nga ng pakpak eh. Kaya lang, bigla pong nawala eh. Dagdag ng bata. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ama. Diretso nang pumasok sa silid at tumabi sa ina. Si Biboy na lamang ang nagsara ng pinto. At pagkatapos, dumiretso na sa sariling silid at natulog. Kinaumagahan na. Maagang nagising ang ama at kagad nang pinuntahan ng kumadrona upang mapatignan ang asawa. O anak, ang aga mo naman yatang nagising. Nasaan na ba ang tatay mo? Tanong ni Nanay Isadora. Nay, hindi po ako makatulog eh. Inaabangan ko po yung lumilipad na diwata sa bayabas. Kaso hindi na bumalik. Hindi ko po masyadong nakita kagabi. Madilim na po. Babalik pa kaya yun, Nay? Si tatay nga po pala. Sinundo muna si Nanay Caridad. Tugon ni Biboy. Ikaw talaga oh. Ano namang itsura ng diwatang nakita mo? Mabuti pa eh. Maupo ka na. At ititimpla kita ng gatas. Wika ng ina. Habang nag-aalmusalang mag-ina, dumating na si Tatay Alfredo kasama ang kumadronang si Nanay Caridad. Kagad nitong tinignan ng buntis. Hinawakan ang tiyan at pinakiramdaman. Maayos naman ang bata, Alfredo. Dala lang siguro ng pagod ang nararamdaman ni Isadora. Kaya wag mo na munang hayaang gumawa itong asawa mo sa bahay. Kailangan niya ng pahinga at nang manumbalik ang lakas ng katawan. Maselan ang pinagbubuntis ng asawa mo. Abay, mahirap na. 2 buwan na lang at lalabas na yan. Alalahanin mo ang biling ko. Makakasama sa bata ang sobrang pagod. Kung gusto mo, sasamahan ko muna kayo dito hanggang sa makapanganak si Isadora. O eto, ilalagay mo yan sa puson mo. Itali mo kapag matutulog ka na. Wika ni Nanay Caridad. Sabay abot ng itim na bagay na tila merong laman sa loob. Naku, wag na ho Nanay Caridad. Nakakahiya naman po sa inyo. Maraming salamat po. Ewan ko ba? Kapag gabi lang sumasama ang pakiramdam ko, yung parang hinahalukay. Ito kasing si Alfredo eh. Inuna pang makipag-inuman kagabi. Tugon ni Nanay Isadora. Pasensya na nga. Sila Tata Teban eh. Nadaanan ko dyan na umiinom.
Hindi ko naman matanggihan. Pangako, hindi na yun mauulit. Tugon ni Tatay Alfredo. Magtatanghali na nang matapos sa panggagamot si Nanay Caridad. Maraming salamat po Nanay Caridad. Pasensya na po sa abala. Huwag po kayo mag-alala. Sasamahan ko na po si Isadora lagi sa bahay. Wika ni Tatay Alfredo. Naupo naman ang buntis sa pinto at pinagmamasdan ng anak. Maya-maya pa, may natanaw sila na pamilyar na matanda. Si Tandang Faustina na madalas na napapadaan sa labas ng tahanan. Lalo na kapag Miyerkules at Biyernes. Nagmano naman si Biboy sa matanda na nooy naglalaro sa harap ng tahanan. Kasama ang kaibigang si Tonyo. Mano, Lola Faustina? Meron ho ba kayong dalang candy? Tanong ni Biboy sa matanda. Nakasanayan na ng bata na tuwing napapadaan ng matanda, nag-aabot ito sa kanya ng candy. Subalit ng araw na yun, walang naibigay sa kanya ang matanda, kundi mga prutas. Pasensya ka na, iho. Walang nabiling candy ang lola. O eto, ibigay mo sa nanay mo. Mainam yan para sa ipinagbubuntis niya. Wika ni Nanay Faustina, sabay abot ng supot ng prutas. Hindi naman nagtagal pa ang matanda. Umalis din pagkaabot ng supot. Biboy, bakit ka tumatanggap ng pagkain galing doon kay Tandang Faustina? Hindi ka ba natatakot sa kanya? Sabi ni tatay, aswang daw yung matanda na yun eh. Si Tani Tonyo. Mabait naman sa akin si Lola Faustina eh. Ito nga may prutas pambigay para kay nanay. O sige na, bukas na lang ulit ha. Baka pagalitan ako ni nanay. Tanghali na. Tugon ni Biboy sa kalaro. Pagka-uwi ng tahanan, kaagad nitong hinanap ang ina. Nagulat na lamang si Biboy nang makitang nakabulagta na ang walang malay na ina. Kaagad niyang tinawag ang ama na kasalukuyang nasa kulungan ng mga biek. Tatay, si nanay po walang malay. Bilisan niyo na po. Ayaw pong gumising eh. Wika ng bata. Napatakbo naman si Tatay Alfredo sa loob ng tahanan. Nadatnan nitong wala pa ring malay ang asawa. Kaya kaagad niyang binuhat at binaba sa kama. Pagkatapos, nilagay ang mga dahon na pinakuha sa kanya ng asawa noong umaga. Bukas na bukas, pupunta tayo sa doktor. Mukhang hindi ako kumbinsido sa mga pinagagawa ng kumadrona eh. Mas mainam nang matignan ka ng eksperto, Isadora. Wika ni Tatay Alfredo. Dati pa man, hindi naman talaga naniniwala ang ama sa mga manggagamot. Maliban na lamang sa doktor. Ngunit matibay ang paniniwala ni Nanay Isadora sa tradisyonal na panggagamot. Kagaya ng kumadrona, hilot at albularyo. Bandang 6:00 nang magkamalay si Nanay Isadora. Habang si Tatay Alfredo naman nasa kusina at naghahanda na ng hapunan. Tatay, gising na ho si nanay. Hinahanap ka po. Wika ni Biboy. Kaagad naman itong nilapitan ni Tatay Alfredo dala ang mainit na sabaw. Habang si Biboy naman nanatili sa kusina. Maya't maya ang pagsilip sa likod ng bahay. Bandang 11:00 ng gabi. Nagpapahinga na ang mga magulang ng bata. Ngunit patuloy pa rin sa paghihintay si Biboy. Gusto nitong patunayan sa ama na tama siya na totoo ang mga diwata at engkanto. Maya-maya pa,
Muli niyang narinig ang pagaspas at nakita ang nilalang sa puno ng bayabas. Dahil maliwanag ang buwan ng mga sandaling yon, nasilayan ni Biboy ang itsura ng nilalang. Teka, parang nakita ko na yung matanda na to ah. Wika ng bata sabay takbo sa kwarto ng mga magulang. Tay, dali! Andyan na po yung diwata. Tara na po, tignan nyo. Oh. Sabi ko naman po sa'yo, tay. Totoo po yung mga diwata. Wika ni Biboy. Ano bang diwata ang sinasabi mo? Ano bang sinasabi mo, anak? Tanong ni Tatay Alfredo. Ngunit pilit itong hinila ng anak at tahimik na niyaya sa kusina. Itinuro niya ang butas sa mga tabla at sinabihan ang ama na sumilip. Dito na napamura ang ama. Anak ng... Saka pa lamang siya naniwala sa mga kwentong hindi namang kapani-paniwala. Nasaksihan mismo ng mga mata. Ngunit hindi ito isang diwata, kundi isang aswang. Aswang ang nilalang na inaakalang diwata ng anak. Napakalaki ng pakpak. Napakapangit ng mukha at nanlilisik ang mga mata. Malalim na aakalain mong ilang araw nang walang tulog. Hanggang sa naaninag niya ang kabuuan ng mukha ng nilalang. Hindi siya nagkakamali. Kilala niya ang itsura ng nasa itaas ng puno ng bayabas. Habang si Biboy naman, naroon sa pinto at nakamasid sa ama. Walang kaalam-alam ang bata sa mga nangyayari. Hindi pa maintindihan ng murang isipan ni Biboy ang sitwasyong kinakaharap ng pamilya. Hoy! Bumaba ka ditong aswang ka. Nang matikman mo ang talim nitong sundang ko. Akala mo ba matatakot mo ko? Baba! Paghamon ni Tatay Alfredo. Ngunit nakaamba lamang ang aswang at tila nagdadalawang isip na sumugod. Subalit hindi na naghintay pa ang ama. Ibinato nito ang lampara sa aswang Ngunit mabilis na nakaiwas ang nilalang. Hanggang sa tumama ang lampara sa puno ng bayabas. Nabasag ito at kumalat sa katawan ng aswang ang gaas at nagliyab. Napakalakas ng sigaw ng nilalang ng mga oras na yon. Doon pa lamang nakaramdam ng takot si Biboy. Kaagad itong pumasok ng tahanan at niyakap ang ina. Ngunit desidido si Tatay Alfredo na wakasan ang buhay ng aswang. Nasunog na ang pakpak nito at tuluyang nalaglag sa lupa. Sinugod ito ni Tatay Alfredo. Sinaksak yun ng ilang beses ngunit patuloy lamang sa paggapang ang aswang. Akma sanang tatagain na ni Tatay Alfredo ang ulo. Subalit tumalsik siya ng ibuka ng nilalang ang pakpak at buong lakas na lumipad palayo. Anak, nasaan ang nanay mo? Ayos lang ba kayo dyan sa loob? Tanong ni Tatay Alfredo. Kaagad na itong pumasok ng tahanan nang masiguradong nakalayo na ang aswang. Magdamag namang gising ang mag-ama. Anak, hindi diwata ang nakita mo. Isa yung aswang. Ang kapatid mo na nasa tiyan ng nanay mo, yun ang puntirya niya. Pagpapaliwanag ni Tatay Alfredo. Hinala ng ama. Si Aling Faustina ang aswang dahil madalas itong dumadaan sa labas ng tahanan. Lalo na nang malaman nitong buntis ang asawa. Balak na sana niyang abangan at kumprontahin. Ngunit hindi naman niya alam kung saan ito nakatira. Kinabukasan, nabalita sa bayan ang pagkamatay ng isang matanda. Sunog ang katawan. Maraming saksak at may taga sa likod, maging sa mga braso. Di ba si Caridad yan? Yung kumadrona?
Sino kayang walang puso ang may gawa niyan? Wika ng isang residente. Habang si Tatay Alfredo naman, naroon sa kinaroroonan ng bangkay, kasama ang iilang residenteng nakikiusyoso. Saka pa lamang napagtanto ng lalaki na ang pinagkakatiwalaan nilang kumadrona ay siya din palang umaaswang gabi-gabi sa asawa. Mali ang kanyang paratang sa matandang si Faustina. Inilihim ni Alfredo ang nangyari. Kinausap niya ang anak na wag nang ipagsabi pa sa iba ang mga nasaksihan ng gabing yun. Wala naman silang matibay na ebidensya na magpapatunay na aswang nga si Nanay Caridad dahil kilala itong matulungin sa mga buntis. Bagaman ilan sa mga ito ay napabalitang nakunan, hindi naman ito direktang may uugnay sa matanda. Kung hindi pa ito nakita ni Alfredo na namatay sa sunog at mga pagtaga, iisipin pa din niya na ang matandang si Aling Faustina ang totoong aswang. At isa pa, natatakot si Tatay Alfredo na kapag kumalat ang balita na siya ang nakapatay ay baka siya pa ang mapahamak at makulong. Nang mga sumunod na araw, bumalik naman sa normal ang lahat. Wala nang kamag-anak ang namatay na matanda. Kaya kaagad naman itong nailibing ng mga residente. Samantala, palagian pa ding napapadaan si Lola Faustina tuwing Miyerkules at Biyernes upang magbigay ng prutas at candy kay Biboy. Ngunit magpasa hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung bakit sa araw na yun lamang dumadaan ang matanda. Nang dahil sa mga naganap, kinumbinsi ng ama ang asawa na sa paanakan sa bayan na lamang manganak para na din sa kaligtasan ng bunso. Ilang taon pa ang lumipas, nakapagpundar na din ng kalabaw si Tatay Alfredo, habang ang dalawang baboy naman na regalo sa kanila ay dumami. Dahil dito, madaling naitaguyod ni Tatay Alfredo ang pamilya. Napagtapos pa sa kolehiyo ang dalawang anak. Magpasa hanggang ngayon. Kahit bata pa lamang nang maganap ang tagpong yun, hinding-hindi pa din malilimutan ni Biboy ang inakalang diwata ng Bayabas. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Crispin. Taong 1978. Probinsya ng Cagayan. Nang mga panahong ito, pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng pamilya na minanapa mula sa mga kalululuhan. Magaling si Crispin sa pangingisda. Sinanay niya ang sarili lalo na sa kakayahan sa pagsisid. Labis pa sa yamang dagat ang lugar ng mga panahong yun, na kahit nasa dalampasigan ka lamang at kaunting pagsisid, may makukuha ka ng lamang dagat kagaya ng mga pugita at isdang mainam na pangulam. Si Crispin ay bunso sa 3 magkakapatid. Parehong babae ang dalawang nakakatanda. Kaya siya lamang ang inaasahan na katuwang ng ama sa laot. Kapag hindi naman sila pumapalaot, pumupunta si Crispin sa kababata na si Kaloy. Nagkakasundo sila sa pag-aalaga ng manok kaya madalas bitbit niya ang tandang sa pagpunta sa tahanan ng kaibigan. Tay, pupunta lang po ako kay Kaloy ha. Bibigyan niya daw ako ng sisiw eh. Bagong pisa lang ng itlog ng manok nila eh. Uwi din naman po ako kagad. Pagpapaalam ni Crispin. Ganun ba? O siya sige ha.
Huwag kang magtatagal. Papalaot pa tayo mamaya paglubog ng araw. O heto, dalhin mo itong daing kay paring Simeon. Sabihin mo yan na yung naipangako ko sa inaanak ko. Tugon ng ama, sabay abot ng daing sa anak. Hindi na niya dinala ang manok ng araw na yon. Sinadya lamang ng binata ang naipangakong sisiw sa kanya. Noong taong yon, may 4 na tandang na si Crispin at 2 inahin na napagkukunan niya ng itlog. Ngunit iba ang lahi ng manok ng kaibigang si Kaloy. Imported ito na may lahing panabong. Labis ang saya ni Crispin nang maipangako sa kanya ng kaibigan ang sisiw. 3:30 nang maglakad si Crispin sa baybayin. Bagamat may maayos namang kalsada papunta sa tahanan ni Kaloy, naisipan ng binata na sa gilid ng dagat na lamang dumaan. Mahiyain si Crispin. Ayaw na nakikita ng ibang tao. Kung sa kalsada dadaan ang binata, hindi maiiwasan ni Crispin na madaanan ang tahanan ng natitipuhang dalaga na si Almira. Kaya nakasanayan na ng binata na dumaan sa dalampasigan dahil meron namang lusutan papunta sa bahay ni Kaloy. Paglagpas sa dulo ng barangay, kailangan niya pang umakyat ng burol. Ang tanging balakid lamang ay ang bahay sa dulo ng dalampasigan bago makapunta sa kalsada. Madadaanan niya ang malaki at misteryosong bahay. Abandonado na ito at matagal nang walang naninirahan. Wala itong kahit sinong kapitbahay. Nag-iisa lamang sa lugar. Kahit umaga, madilim ang bakuran ng bahay dahil sa mga naglalakihang puno. Hindi pa nararanasan ni Crispin na dumaan sa lugar ng walang araw. Kaagad siyang umalis ng tahanan nang makauwi bago pa tuluyang magdilim. Dahil ayon sa ama, may mga hindi maipaliwanag na kaganapan na nangyayari sa lugar sa pagsapit ng dilim. Noong binata pa lamang ang tatay ni Crispin, napadaan sila doon ng 6:00 ng gabi nang bigla na lamang silang hinabol ng isang malaking aso. Hindi nila ito napansin dahil sa sobrang itim. Madilim din ang bahay kaya hindi talaga kagad makikita kung meron mang tao o hayop sa tahanan. Minsan naman, mula sa kalayuan ay nakikita ng mga residente na may nagsisindi ng ilaw ng bahay. Kaya takot ang mga taga-baryo na pumunta sa parting iyon ng barangay. Paniniwala nila, pinamumugaran ito ng mga engkanto at mga malignong naninirahan sa kalapit na gubat. Siguro, napakaganda nitong bahay noong araw, no? Halatang mayaman yung may-ari. Bakit kaya nila ito inabandona? Sayang naman tong lupain. Malaki pa naman. Wika ni Crispin sa sarili habang nasa tapat ng kinakatakutang bahay. Tahimik itong nakatayo at pinagmamasdan ng bakuran. Namamangha siya sa disenyo ng bakod. Mukhang antigong uri ng bakal na bakod na ginagapangan na ng mga halaman. Makaluma na din ang disenyo ng bahay na tila tinayo noong unang panahon. Kung tama ang pagkakatanda niya, bata pa lamang ang lolo ay nakatayo na ito. Ewan ko ba? Ba't kaya kapag napapadaan ako dito, napapalingon talaga ako. Parang may nakatingin sa akin. Muling wika ng binata sa sarili. Napasukin ang tahanan kasama ang kababata. Nais malaman ni Crispin kung anong meron sa misteryosong bahay na yun. Hanggang sa dumiretso na ito ng lakad at maya-maya pa, naroon na siya sa kalsada.
Ngunit wala pa ring kabayang malapit. Mga puno at sagingan lamang ang makikita sa malawak na lupain. Hanggang sa narating niya ang napakatarik na bundok. Kada umaakyat si Crispin, pakiramdam niya ay mahuhulog siya sa pagkalula. Pasipol-sipol pa ito habang hawak ang patpat. Napanghawi sa mga damo sa gilid ng kalsada papunta doon sa burol. Nabitawan ito ni Crispin at halos mapatalon dahil bigla na lamang may humawak sa balikat. At nang lingunin niya ito, may tumambad sa kanya na isang dalaga. Nakasuot ng saya at tila may mga palamuti sa muka. Nagtatanong ito kay Crispin kung nasan ang barangay San Isidro. Naisipan naman ng binata, paano kaya napunta ang dalaga sa likuran niya? Nang makarating siya sa kalsada ay wala namang taong naroon. Tuwid lamang kaya siguradong makikita niya dapat ito. At hindi siya pamilyar sa itinanong nitong barangay. Ngunit ganun pa man, hindi may kakaila ang kagandahan ng dalaga at napakakinis ng malapor sila ng balat. Doon lamang siya nakakita ng ganong kagandang babae. Kahit ang natitipuhan niyang si Almira, alam niyang walang panama sa itsura nito. Kung hindi pa nagsalita ang dalaga, aakalain niyang banyaga ang babae. Binibini, pasensya na. Hindi ako pamilyar sa hinahanap mong lugar eh. Ang mas maganda siguro, magtanong na lang tayo sa barangay. Diyan lang sa bandang unahan ng sentro. Kung gusto mo, pwede kitang samahan na magtanong kay kapitan eh. Mungkahi ni Crispin. Napangiti naman ang dalaga. Nawala sa isip ng binata ang pakay at sinamahan na lamang ito sa barangay. Tahimik lamang naglalakad si Crispin, habang nakasunod naman sa likuran ang dalaga. Gusto sanang itanong ni Crispin ang pangalan nito. Subalit naunahan siya ng kaba sa dibdib. Kaya walang lumalabas na boses sa binata. Nang malapit na sila sa sentro ng barangay, nakasalubong niya si Mang Simeon. Tay Simeon, maano po? Pagbati ni Crispin. Kaawaan ka iho. Kamusta na ang tatay mo? Bakit parang napadayo ka yata? Tanong ni Mang Simeon. Papunta po dapat ako kay Lakaloy eh. Kaso lang po, may nakasalubong akong babae. Ito nga po pala yung daing na pinapabigay ni tatay. Tsaka Tay Simeon, alam niyo po ba kung saan yung barangay San Isidro? Tinutulungan ko lang kasi itong... Wika ni Crispin. Sabay abot ng supot kay Mang Simeon. Ngunit nang lumingon ang binata sa likuran upang ipakilala ang dalaga, natulala siya sa nakita. Wala na ang babae at hindi na niya ito makita kahit saan tumingin. Teka, nasaan na yun? Sigurado kong nasa likod ko lang siya bago ko kausapin si Tatay Simeon eh. Tay Simeon, nakita niyo po ba yung kasama kong binibini? Siya po yung naghahanap sa San Isidro eh. Tanong ni Crispin, habang patuloy pa rin sa paghahanap sa babae. Anong babae ba ang sinasabi mo? Mag-isa ka lang namang naglalakad kanina pa. Naku iho, kaya nga sabi ng matatanda, huwag kayong gagala kung saan-saan kapag 3:00 ng hapon. Baka napaglaruan ka lang. Tsaka, San Isidro baka mo? Yon ang pangalan ng barangay natin dati. Napalitan na lang dahil sa kahilingan ng paring na destino dito. O siya Crispin, mauna na ako. Huwag ka nang masyadong magpagabi. Balita sa bayan,
May mga aswang na umaaligid sa lugar. Totoo man o hindi, mas mabuti nang nag-iingat. Tugon ni Mang Simeon. Sige po, bukas na din po ako siguro pupunta kila Kaloy. Paggabi na din po lalaot pa kami ni tatay. Muling wika ni Crispin. Mainam pa nga. O siya, ikamusta mo ako sa tatay mo ha? Ipabot mo din ang pasasalamat ko sa bigay niyang daeg. Tugon ni Mang Simeon. Sabay lakad papalayo sa binata. Naiwan itong nakatulala at nakatingin sa matanda. Iniisip pa rin ni Crispin kung bakit nawala at saan pumunta ang babae. Sinunod naman ito ang payo ng matanda. Mag-aalas 6:30. Kaya doon na siya dumaan sa kalsada. May mga kabahayan naman sa lugar. Kaya kampante na si Crispin na maglakad kahit madilim na. May ilang mga residente na din siyang nakakasabay sa paglalakad. Ngunit ramdam ng binata na tila wala siya sa sarili. Nang makauwi ng tahanan, iniisip pa din ni Crispin ang dalaga. Hindi na mawala sa isipan niya ang napakagandang mukha nito. O Crispin, ihanda mo na ang mga dadalhin natin sa pampalaot. Kapala anak, naiabot mo ba kay kumpare yung daeng? Tanong ng ama. Opo tay, nahihanda ko na po, mauna na ako sa bangka ha. Tugon ni Crispin. Nagtataka naman ang ama sa kinikilos ng anak. Alam niyang merong kakaiba. Ni hindi na ito naghanap ng makakain. Dire-diretso lang sa dalampasigan. Kinutuban na ang ama. Kaya nagbaon ito ng inumin na may kaunting asin na natutunan pa niya sa yumaong lolo. Kasabay ng pinitpit na ugat ng sulase. Pag-akyat ng ama sa bangka, pinaamoy nito kay Crispin ang dinikdik na sulase at pagkatapos, pinainom ng tubig na may asin. Bahagyang napailing si Crispin na tila wala itong alam sa mga nangyayari. Tay, gabi na po pala. Sa pagkakatanda ko nasa sentro po ako. Paano po ako napunta sa bangka? Tanong ng binata sa ama. Naku anak, may nakausap ka ba habang papunta kila Kaloy? Sinasabi ko naman sa'yo, huwag kang dadaan sa dulong bahay. Lalo na't 3:00 pa ng hapon ang napili mo. Sa palagay ko, napaglaruan ka. Kaya anak, sa oras na napadaan ka ulit doon, magtabi-tabi ka para hindi na yan maulit. Tugon ng ama. Napatango na lamang si Crispin bilang pagsang-ayon. Masagana at madaming nahuli sa lambat ang mag-ama. Tila kusang lumalapit ang mga lamang dagat sa bangka. Tay, mukhang maaga tayo makakauwi ngayon . Halos pa puno na yung bangka sa huli . Baka naman hindi na kayanin ng bangka natin. Wika ni Crispin. Uling ahon na lang anak. Pagkatapos uwi na tayo. Hindi rin maganda ang maging ganid sa biyaya ng karagatan. Sana nga lang ganito palagi kada palaot natin. Tugon ng ama. Marami muling laman pag-ahon ng lambat. Kinakailangan pa nilang pakawalan ang iba. Dahil sobra na ang huli ng bangka. Kagaya nga ng sabi ng ama, hindi mainam ang pagiging ganid. Ito ang prinsipyo ng ama na palagian niyang naririnig. Alam mo anak, hindi lang tayo ang may karapatan sa biyaya ng kalikasan. May mga nilalang din na maaaring hindi natin nakikita, pero nasa gilid-gilid lang. Kaya anak, huwag mo palaging kakalimutang magbigay galang sa kalikasan.
Iwasan mo ring maminsala anak ng mga bagay na wala namang ginagawang masama sa'yo. Nauunawaan mo ba? Wika ng ama. Ngumiti si Crispin at sumang-ayon sa sinabi nito. Maya-maya pa, naroon na sila sa dalampasigan. Habang pababa ay bigla silang nakarinig ng tila malaking ibon na pumapagaspas sa hindi kalayuan. Anak, magmadali ka. Buwaba ka na muna dyan. Lumapit ka muna rito. Utos ng ama na nooy nasa mas malaking bangka na nakadaong sa dalampasigan. Ay, ano pong ginagawa nyo? Bakit po kayo nakayuko dyan? Tanong ni Crispin. Mamaya ka na magtanong anak. Bilisan mo. Lumapit ka dito. Babaan mo yung boses mo. Tugon ng ama. Bakit po ba tay? Ano po bang nangyayari? Anak, may aswang. Narinig mo ba yung tunog kanina? Sigurado kong aswang yon. Meron na akong nakaengkwentrong aswang anak. Noong ipinagbubuntis pa lamang ng nanay mo ang ate Lupe mo. Nako, alanganin tayo dito. Walang sasaklolo sa atin kung sakaling dumugin tayo niyan. Mabuti dito sa tubig dagat. Hindi yan makakalapit. Takot yan sa alat. Isa pa matatabunan ng lansa ng isda ang amoy natin. Sana lang wag yang magtangkang dumapo sa bangka. Kaso, may kwento ang isang mangingisda na nilawayan ng aswang ang mga huling isda. Marami sa mga nakakain ang nagkasakit. Yung ilan pa nga ay nabaliw Pagpapaliwanag ng ama. Muling dumaan ang nilalang sa itaas ng mag-ama. Ngunit ngayon ay mas malapit na ito. Napatakip ng bibig ang mag-ama. Habang si Crispin naman, todo siksik sa gilid ng bangka. Kahit maginaw ang tubig, hindi na niya ito alintana ng mga panahong yun. Maya-maya pa may narinig silang pagsigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Wika ng lalaki. Nagkatitigan pa ang dalawa. Narinig nila ang mga pagaspas ng pakpak. Tila may inaataking tao na pamilyar kay Crispin. Tay, si Mang Igme yata yun. Inaatake siya ng aswang. Wika ni Crispin. Magmadali na tayo. 3 laban sa 1. Kaya na natin yan anak. Mag-iingat ka lang. Huwag kang magpapakalmot o magpapahawak sa aswang. Kapag hinabol ka, dumiretso ka kagad sa dagat. Tulungan mo muna akong itulak ito mga bangka sa malalim na parte. Pagkatapos, ibaba mo ang mga angkla. Kung sakaling habulin tayo, dito tayo babalik para magtago. Wika ng ama. Matapos maitulak ang bangka, sabay na lumabas ang mag-ama dala ang sagwan at itak. Sumugod ito at hinanap ang pinanggagalingan ng tinig. Handa na silang lumaban upang masakluluhan ang kabarangay. Subalit natigilan ang mag-ama at nabitawan ni Crispin ang sagwan. Teka tay, anong gagawin natin? Tanong ni Crispin. Anak, sa hudyat ko bilisan mong lumusong sa dagat ha. Kung kaya mong sumisid ka't magtago sa mga bangka. Tugon ng ama. Nasa harapan nila nakatayo ang napakapangit na aswang. Ngunit hindi naman nila nakita si Mang Igme sa lugar. Saklolo, may aswang! Tulungan niyo ako! Wika ng aswang. Kasabay ng pagtawa na tila boses na nanggagaling sa ilalim ng lupa.
Kinilabutan ang mag-ama. Wala naman pala si Mang Igmes sa lugar at aswang ang lumilika ng boses na inakala nilang nanggagaling sa kakilala. Anak ng... Takbo anak! Bilisan mo! Wika ng ama. Magkasabay na tumakbo ang mag-ama. Habol hininga man. Ngunit pilit pa rin nilang inabot ang dagat. Mabilis na binuka ng aswang ang pakpak at lumipad pa itaas palapit sa mag-ama. Anak, kapag sinabi kong dapa, dumapa ka ha! Wika ng ama. Opo tay, opo. Tugon ni Crispin. Sa pagbilang ng 3 ay sabay na dumapa ang mag-ama upang umiwas sa pagdagit ng aswang. Pagkatapos, muling tumakbo ang mga ito. Sa kabutihang palad ay matagumpay nilang narating ang tubig. Sumisid ang dalawa at sinikap na makapunta sa mga nakadaong na bangka. Gagamitin nila ito upang makaiwas sa pagdagit ng aswang at makapagtago. Labis ang kaba at pangangatog ng mga tuhod ni Crispin habang kinakampay sa dagat. Tay, ano na pong gagawin natin? Parang wala nang balak na umalis yung aswang na yan ah. Wika ng binata na nooy hindi na malaman ang gagawin. Dito lang tayo anak, hanggang sa may dumating na mga pumapalaot na kasamahan natin mula sa laot. Konting tiis lang anak, malapit na rin magbukang liwayway. Maya-maya lang aalis din yan. Alin man sa dalawa ang mauna, ang mahalaga, hindi tayo malapitan ng impaktong yan. Tugon ng ama. Ngunit kung akala nila ay ligtas na sila sa pinagtataguan, doon pala sila nagkakamali. Biglang tumunog ang ibabaw ng bangka na tila may mabigat na bagay na bumagsak. Tay, ano nang gagawin natin? Nasa bangka na yung aswang. Tanong ni Crispin. Habang nakikita ang mga pakpak sa ibabaw ng bangka. Iniisa-isa nito ang mga bangka at sinisilip ang mga sulok. Kung naroon ba ang hinahanap na pagkain. Wala na silang mapagtataguan. 2 bangka na lamang ay matutunto na sila ng aswang. Hanggang sa biglang naalala ni Crispin ang sinabi ng ama. Takot sa tubig dagat ang aswang. Nagantay ito ng tamang pagkakataon. Hinintay niyang dumungaw sa kanya ang aswang. Wala nang ibang paraan. Kung hindi ko to gagawin, pareho kaming mapapahamak ni tatay. Wika ni Crispin sa sarili. Marahang lumipat ng bangka ang aswang. Hanggang sa dumungaw ito at nagkatitigan pa sila ni Crispin. Dito ka na mamamatay. Lintik ang aswang ka. Sigaw ni Crispin. Sabay hila ng buong lakas sa buhok ng aswang. Nagulat ang nilalang. Nawala ito sa balanse at tuluyang nahulog sa tubig dagat. Umeeko ang nakakarinding sigaw ng aswang at halos mabingi na ang mag-ama sa ingay. Tatay, yung lambat pakiabot po rito. Wika ni Crispin. Kagad namang umakyat ang ama sa bangka. Kinuha nito ang lambat at hinagis sa tubig kung nasaan nahulog ang aswang. Umakyat na din si Crispin sa bangka. Hinatak nilang mag-ama ang lambat at inabangan ang paglitaw nito. Buong lakas niya itong hinataw ng sagwan. Habang patuloy pa rin sa pagpupumiglas sa loob ng lambat ang aswang. Huli ka. Ngayong demonyo ka. Akala mo makakain mo kami ha? Pwes, antayin natin ang bukang liwayway nang magkaalaman tayo kung sino ka.
Wika ni Crispin habang nakatitig sa nilalang. Subalit determinado ang aswang na makatakas sa lambat. Nagsisigaw ang nilalang. Tila napapaso ang balat dahil sa tubig alat. Muli itong hinampas ng sagwa ni Crispin. Tama na. Maawa kayo. Hindi na ako babalik dito sa baryo ninyo. Pagmamakaawa ng aswang. Hindi. Huli na ang lahat para sa iyo. Ang dagat na mismo ang bahala sa kapalaran mo. Aalis kami dito. Kung makawala ka man bago tuluyang tumirik ang araw, mapalad ka. Tara tay, muwi na po tayo. Bahala na sa kanya ang dagat. Tugon ni Crispin. Naalala niya ang turo sa kanya ng ama. May karapatan ang lahat sa biyaya ng kalikasan. Ipinaubaya pa rin ng mag-ama sa kalikasan ang kahahantungan ng buhay ng aswang. Dumiretso ng pag-uwi ang mag-ama. Dala ang masaganang huli. Kinaumagahan na. Nagkagulo ang mga tao sa dalampasigan. Isang hindi kilalang lalaki ang natagpuang patay sa batuhan malapit sa dagat. Sunog ang balat na tila labis na pinahirapan. Wala namang sino man ang umako sa bangkay. Kaya nilibing na lamang ito ng mga residente. Tahimik lamang ang mag-ama. Sa palagay nila, nakatakas ito sa lambat ngunit hindi sa sinag ng araw. At pagkalapnos ng balat sa tagal na nakababat sa tubig alat. Walang ibang pinagsabihan ang mag-ama sa mga karanasan. Minabuti nilang ilihim ang lahat. Hindi rin naman sila sigurado kung ito ba yung aswang na sumugod sa kanila sa daungan ng bangka.